asawa ko, nagdala siya nito. Binili niya ako ng sandwich. So, time check, it's 1:05 AM. And, hindi ako kumain buong araw, no? Kasi, nag 3 nights ako. So, this is my 3rd night. Pagod na ako. So, hindi ako kumain ng buong araw. Natulog lang ako. Ngayon, yung asawa ko, luckily, he brought me some sandwich. So, now we're gonna eat it. And medyo mataas yung acuity ko tonight. And low census. Ito yung sandwich. Malaki nun. Hindi naman siya kakain ng buo. So, bawal kasing kumain sa station. And, binilin ko naman yung mga patients ko dun sa kasama ko. Na magpe-break lang ako, no, ng maybe 30 minutes. Iba sila dito, guys. Sa California, you have to clock in and clock out for breaks. Dito, hindi. Sa California, meron silang float nurse na tinatawag o yung float pa tawag doon. Merong reliever. Pag naka-break ka, merong isang nurse na titingin sa mga patients mo. Yun lang ang ginagawa niya to relieve the nurses on their break. Dito, wala yun. And then, we are only 5 nurses. Actually, 4 lang kanina. Dahil walang admission, konti lang ang tao sa ER kanina. Pero ngayon, dumadami na ulit. So, kaya tinawag nila yung pinauwi nila. At, bumalik siya. So, yun. Hello, guys! Oopsie. Make sure walang sasakyan. Pauwi na ako after 3 days ng work. Ang saya-saya. Kakapagod ng 3 days. Usually, I don't do it. But then, kasi nakipagpalit yung isa kong coworker. So, kaya nagpalit. Kaya, ang nangyari is naging 3 days ako instead of 2 lang. Ayan. So, dito is a 4-way. Kapag kung sino yung nauna nag-stop sa stop sign, siya dapat ang una. Okay? Ayan. Ayan. Okay naman ang gabi last night. Medyo busy. And low census nga. Yun nga yung sinasabi ko. Low census kami last night. So, nag-umpisa yung floor namin with 19 patients. And then, naging 23. So, ilan lang yung ano namin, admission. So, I think they're trying to do, what you call, they're trying to control the, the census, yung nurse-patient ratio namin. Kasi, although ano lang kami, 5 nurses, pero, hindi, ang tawag dito, kahit maraming tao sa ER, hindi nila inadmit sa floor namin. Kasi lima lang kami and tigli 5 patients lang. Actually, 4 lang nung una, so tigli 5 patient. Tapos, nakita nila na maraming tao sa ER and we need to admit more. Kasi nga low census, 36 bed capacity yung yung floor namin. So, yan. Ang nangyari tuloy, pinabalik nila yung isang nurse. So, naging 5 na kami ngayon after midnight. Tapos, lahat sila may tig 4 na patients na lang. Ako yung sabi ko sa charge nurse ko, huwag niya na ako pakialaman yung assignment ko o yung mga team ko. Ayos na ako kahit 5 yung patients ko at mataas yung acuity ko. Okay lang yun, sabi ko. Kasi pakikialaman pa niya, tapos bibigyan niya ako ng admission, edi na ano pa ako. Ay, wag na. Okay na yung 5 patients. So, yun. Anyway, guys, may nag-comment doon sa isang video. Panoorin nyo yun. May 112,000 na views. 112. Actually, hindi ko inaakala na maraming manunood nun. Pero mix ang mga opinion. Merong may nagagalit, galit na galit sa akin. Meron namang okay lang din. Merong mga neutral. So, hindi ko naman inaakalang dadami yung viewers no. So, yung comment niya is, sabi niya, wala ka sigurong experience sa Pilipinas, sabi niya. Kaya daw, ganun daw ako maka-react doon sa
work. Kasi ang video na yun guys is about unang trabaho ko sa California sa rehab na namura ako ng pasyente. As in mura. Galit na galit siya kasi yung bed niya is hindi komportable. Okay? Hindi komportable yung bed niya. Nagalit siya sa akin kasi wala akong ma-offer na alternative sa bed hospital or rehab bed. No? Kasi nga, ano namang gagawin ko? Lahat ng bed naman sa hospital is ganon. I mean, sa rehab is ganon. Na matigas, hindi komportable. You know, so nagalit siya sa akin. Minura niya ako. Sabi niya, put me on the wheelchair instead. Sabi niya ganon. So, nilagay ko siya sa wheelchair. Yung bigat-bigat niya. No? Talagang anuhan yung mga likod dito. Iingatan nyo. Anyway. So, yon. Ang sabi nung comment, wala ka sigurong experience sa hospital. Ay, sa Pilipinas. Kaya ganyan. Kasya daw, kahit minumura daw siya ng pasyente niya, paglabas daw niya ng room, itatawa na lang daw niya. Yun ang sabi niya. Ngayon, sa akin naman, no, kung pinanood mo yung video and nakinig ka talaga, sabi ko, unang experience ko yon dito sa Amerika. Sa Pilipinas, although wala akong experience, ano naman paki mo kung wala akong experience sa Pilipinas sa hospital, you know, pero nag-duty naman kami sa hospital. Alam niyo naman ang duty sa Pilipinas, iba kaysa dito yung clinicals, diba? Mas matindi ang clinicals sa Pilipinas. Ayun, nag-clinicals naman ako doon. Hindi naman ganun yung mga pasyente. They're very nice, you know, sa public hospital. Ewan ko lang sa private. Hindi sila ganun namumurahin kanila na yung talagang matigas na ano. So, ewan ko bakit siya ganun. Saka, kanya-kanya naman yan. Kung sa akin, hindi okay, sa'yo okay, edi, edi okay ka magpamura sa kanila, you know. But sa akin, hindi okay yun. But guys, hindi ko naman sinagot yung pasyente na yun, you know. Hindi ko naman siya nilabanan or something na may sinabi kong masama. Hinayaan ko lang siya. Pero naiyak-iyak nga ako noon kasi first time kong mamura, you know, ng pasyente. So, diba kapag nurse ka, ang iniisip mo sa Pilipinas, sa akin ha, sa akin, baka anuhin nyo na naman. Sa Pilipinas, parang rewarding job siya kasi nakakatulong ka sa ano mo, sa kapwa mo. Tinutulungan mo sila na gumaling. Yung parang may awa ka, kindness, yung ganon. So, syempre sa'yo, hindi mo inaakala na in return pala, sometimes, you know, may mga taong hindi nakaka-appreciate and maiinis pa sa'yo dahil na hindi mo, maiinis pa sa'yo sa ano naman, sa kalagayan na hindi mo naman, you know, wala ka namang solusyon. I mean, what I'm gonna do at that time, you know, mapapalitan ko ba yung bed niya? Hindi ko naman alam dahil pare-pareho naman yung bed sa rehab noon. Ayoko ng truck. So, yan. So, ang nangyari guys, no, sinabi ko sa kanya, nag-comment ako. Sinagot ko talaga siya. Kasi, parang yung pag-comment niya, para bang, ano siya, yung namamaliit siya. O di, ano naman paki mo kung wala akong experience sa hospital, di ba? Sa Pilipinas. Kung ikaw, okay sa'yo na mamura-mura at sabihin ng mga masasakit, edi okay sa'yo. sa iba, hindi. Okay? Tsaka dito guys, sa work namin kasi, the hospital that I work in is, hindi naman siya exclusive. But parang ganun na nga. Isa siya sa pinakamalaking private hospital dito sa state namin. And, pag sinabi mo yung hospital namin, na ganito yung hospital, alam nila, top-notch yung ano nila, service and yung mga medical things nila, medical equipments and something like that. So, yun. Yun lang naman guys. Kasi, alam ko maraming, yung vlog na yun is, yun yung unang vlog ko and then, ano ba yun? Parang hindi pa ako sanay magsalita. Lahat naman tayo nag-start from somewhere, diba? So, parang hanggang ngayon pa naman hindi ako sanay magsalita. Pero, yun yung time na hindi pa ako marunong mag-vlog. So, parang kinokontrol ko pa yung sinasabi ko. Parang, ngayon wala lang akong pakialam kung anong sabihin ko. Ganun, joke lang. So, yun. So, marami din na sabi niya, ate, nakakahilo yung ano mo, yung video. Which is,
nakakahilo nga, pero para sa akin wala naman akong pakialam. You know, so yun. Teka lang. So meron pang sabi, oh guys ka ng guys dyan, parang ganun, paulit-ulit daw yung sinasabi ko. Tapos meron pang nagsabi, sabi niya, palundag-lundag daw yung sinasabi ko. Eh, vlog ko naman to, kung ano naman pakimo kung palundag-lundag yung sinasabi ko. Actually guys, meron nga akong ganun na ano, na kapag nagkakwento ko ngayon, tapos may naalala ko, hindi ko pwedeng hindi sabihin. I don't know why. So yan. So yun lang ang ano ko ngayon for tonight. O for today na ba? For tonight. You know, sinagot ko lang yun. I know for sure marami pang nag-comment, pero kasi wala akong ginagawa nung the other day and nag-pop up yung notification. So sabi ko, masagot ko nga to. Kasi yung iba malakas lang sumalita sa ano sa text or sa video, tapos or sa ano, you know, sa internet. Mga ano taong ganun eh. Pag tinignan mo naman yung profile, mga ano naman, hindi na ako magsasalita. Anyway, thank you for watching guys. Yun,